Okay, we're live now sa Facebook Live, no? Pwede nyo share sa mga group chats nyo or directly to you, whoever you like to send it, no? Yung gusto yung makita yung presentation natin today. Before we start, last question, meron bang mga first timers dito? Or yung mga members na meron ba kayong in-invite na bago na kailangan ng presentation? Otherwise, we will make this as a Metaverse beta testing tutorial. Since nag-open yung beta testing natin, no? So, kung lahat dito, members, we will do a tutorial instead of a business presentation. Agree po ba lahat? Type 1 po sa chat box natin if you agree. Type 2 kung gusto nyo ng business presentation or what? Type 1, agree. Agree. So, tutorial tayo. Thank you very much. Thank you. Okay, and because of that, magsisimula na po tayo, no? Welcome po at salamat po sa pag-join nyo sa amin today. I'll be your host for today. Nagkabaliktad po tayo. I'll be your host for today, no? Pagdating po sa training ng mga mga play to earn gaming platform like Planet IX and this Metaverse, mas eksperto po itong aking kapartner, no? Pagdating sa business presentation, I usually do the presentation, pero pag training po sa mga blockchain gaming platform natin, ito po ang maasahan natin, no? Ang magiting at passionate leader ng Trivers Legacy, ng Trivers Champions at Trivers Eagles, no? Wala pong iba kundi ang ating manager, 3 stars. Let's all welcome Mr. Anton Sebastian. Yun, maraming salamat Sir Paul, no? Magandang tanghali sa inyo. Maganda at gwapo po kayo ngayong tanghaling ito. Maaraw dito sa amin, no? Magandang buhay po sa lahat. Shout out po sa mga bagong gising, kung may mga bagong gising dito, no, na may ngiti sa kanilang mga labi, lumalaban, no, sa araw-araw na buhay. Shout out po sa mga nanay natin, sa mga tatay natin, sa mga kuya, sa mga ate, sa mga lolo, no, sa mga kaibigan natin, no, na patuloy na pagkayod para sa ating pamilya. Shoutout din po sa mga nakakaramdam ng sakit pero patuloy na bumabangon para sa kanilang minamahal, di ba? Sir Paul, siyempre, nagdarasal din natin na gumaling sila. No? Shoutout din po sa mga may problema pero tuloy lang ang laban sa buhay, di ba? Kasi ganun talaga, no? Shoutout din sa mga, siyempre sa ating mga ka-drivers, loyal na kasamahan natin sa ating ka-unit team, no, na patuloy na nagiging excited, no, na nangangarap na sa napakagandang negosyo na meron tayo. Siyempre, sa mga shoutout din sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live. Naka-live po tayo ngayon sa Facebook. Nandiyan po sa ating chat box yung link, no, pwede natin itong i-share, no. Napag-usapan namin ni Sir Paul, no, na magpe-present tayo dahil wala naman tayong new invite, so might as well do the presentation pagdating sa Metaverse. Kasi ngayon po ay beta testing, so ang reminders lang po yung mga gumagamit ng cellphone, para po magamit ninyo yung cellphone ninyo para sa Metaverse, kailangan po nakaganito. Hindi po nakaganyan. Hindi po. Kailangan po naka-landscape. Ano ba? Yan, naka-landscape na ganyan. Hindi po nakaganito. Para po mapindot ninyo yung dapat ninyong mapindot. At ipapakita ko po sa inyo kung ano ba yung lalaruin natin. Una-una, siyempre yung tanong, Sir Paul, di ba? Ano ba yung Metaverse? Di ba? Ang Metaverse po ay sinong nakakalam sa inyo? Ang Metaverse po ay blockchain-based trading game where the players can trade virtual options in companies which only exist in the Metaverse. Mamaya po, mapapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga companies na nag-exist doon sa ating Metaverse. No? So, gagamit din daw po tayo, trade po natin ng virtual options
Ngayon, Sir Paul, di ba, may magtatanong sa kanila, Sir, ano ba yung virtual options? Okay. Doon muna tayo papasok, di ba? So magsi-share screen lang po ako. There. Ayan. Okay. Okay. Ayan. So, virtual options. Saan ba natin makikita yung virtual options? Naalala nyo po, pag nagko-collecta kayo everyday ng virtuals, yan po yung inyong virtual options. So, kiniklik nyo po yan everyday para po makakolekta kayo ng katulad nitong account na ito kay Enrich77, no? Nakakolekta po siya ng 32 virtual options everyday. Depende po yan kasi sa hawak na package ninyo. So, ang maximum po niyan at the moment is 100, I think it's 150, no, at the moment, no, virtual options. So, saan po papasok yung virtual options ninyo? Makukolektahin nyo po yan at makikita nyo po yan sa inyong Metaverse. Okay? So, everyday po, kinokolekta ninyo yan. So, wag nyo pong kakalimutan kolektahin. Bakit po? Ang virtual options po ay magagamit ninyo sa ating Metaverse launching this coming May. Ano po? Yan po ang magiging pera natin o magiging token natin sa paglalaro po ng Metaverse. So, kaya ako hindi nagpe-present, hinihingal ako pag nagsasalita. Kaya yun po yung dahilan. Anyway, sige. Beta testing. Ito pong beta testing. Bakit po naglabas ng beta testing ang Metaverse? Siyempre po, lahat ng mga affiliates natin na merong mga packages, ano po, merong element packages ay magkakaroon po ng sarili nilang Metaverse dashboard. Ano po? Ngayon po, ang gagawin natin, nagsimula po ang beta testing kahapon, ano po, at that was 22nd of April, ang nagsimula pong maglaro, lahat po ng may hawak na unicorn package. Ito po yung pinakamalaking package. Ano po? Yung may hawak ng unicorn package, those who buy or bought the unicorn package way back or nag-upgrade sila into fifth element, magiging unicorn sila. Ngayon po, today, ang pwede hong maglaro, syempre yung may unicorn at yung may powerhouse. Ano naman yung powerhouse? Yung powerhouse po ay merong element package na hawak na fire package. Kaya itong account na ito ay may hawak na fire package. Kaya siya po ay makakapaglaro ngayon. Sa Wednesday po, ang makakapaglaro ay unicorn, may powerhouse at may scale up. Yung may scale up package po, ang may hawak po itong element package ay ang tawag dito, water. Water element package. Yan po yung scale up. Water and ano yata yan? Tama, water. Water. Pagdating po sa Thursday hanggang Sunday, lahat na po. So, unicorn, powerhouse, scale up, and start up. So, magro-roll down po yan. Ano po? So, makakapaglaro na po yung lahat, no, from Thursday until Sunday. Ano po? Tapos po, ang sabi dito, kung babasahin po ninyo, basahin po natin. Sir Paul, pakibasa nga. Sige. So, for the beta testing, the team at Metaverse has added these cool new features and have remade existing ones based on testing feedback. So, meron dyan purchase or sell orders, experience and levels. So, yun yung experience, ano? And then, game cards and functionality, event notifications, AI news engine, and user experience overhaul. Although, hindi ho lahat ng functionalities na yan are already working dun sa beta testing natin, no? But yung mga purchase, sell, meron na yan, experience and levels, game cards. Yung game cards, hindi pa rin functional sa ngayon, no? Yeah. So, balance changes to the GameStack engine have been applied and the amount of MetaBucks generated will be closely monitored. All of these to make the game the best it can be. So go over to Metaverse and get playing. Unicorn holders
have started, with the rest of the packages being rolled out during the week. No? So hanggang Sunday po yung beta testing natin. Ito po ang final last na beta testing na gagawin ng company before it is launched. So after Sunday po, ang gagawin ng company, maghihintay sila ng mga feedback from us kung ano yung mga glitches o mga technical problems na encounter natin while playing the beta testing. Tapos i-fix nila yon para pag-launch smooth na yung takbo ng system at malalaro na natin yung metaverse play to earn na siya basically pagka ni-launch siya in May. Okay, sir. Okay, for the next 7 days sabi niya metaverse. Ngayon, ano pa ang pipindutin niyo po para makapaglaro kayo? Pwede po dito, Play Metaverse Beta Testing. Ito pong kulay blue. Pwede nyo pong pindutin yan. Or, pag bumalik po tayo sa main dashboard natin, nasa harap po yan ang dashboard natin. Ayan po. Metaverse Beta Testing. Pwede nyo rin pong i-click ito. So, dito natin i-click. Subukan natin. Okay, good. Then, ang pipindutin nyo po, log in with crowd. Okay. Yan po. Ayan. Tapos ngayon, kaya nga po, sabi ko sa inyo, yung inyong telepono kailangan naka-landscape kasi po hindi nyo makikita itong dashboard, news, inventory, and game. Ano po, ito lang po ang makikita ninyo. Ito pong nasa harap, yung virtuals, yan. So ang collected virtuals ni Enrich 777 ay 14,224. Ito po ay hindi pa nagagalaw. Ano po, meron din po siyang 5 game packs, yan po ay gagamitin kapag na-launch na po fully ang ating metaverse. So ang ginagawa po lang natin ngayon, dry run sa Tagalog, kumbaga sa madaling salita, Sa Tagalog tuloy. Ito ay rehearsal. Yan, okay. Para ma-familiarize na po kayo doon sa dashboard na paglalaruan ninyo. Alam nyo na po kung anong gagawin. So, kaya po nilabas nila ito. So, ang pipindutin nyo lang po, hindi po yung news kasi wala pa po yan. Wala pa rin po yung inventory, Hindi pa po natin gagamitin yan. Ang pipindutin po natin yung game. So, baligtarin nyo po yung telepono ninyo ng pagganito. Kung nakakasunod po kayo sa akin, at pipindutin nyo po yung game. On. Okay. Pag napindot nyo na po yung mga games na yan, lalabas po dyan yung tinatawag na MTX o ayan yung abbreviation. Ibig sabihin po, yan yung mga Metaverse stock exchange. So ano-ano ba yung mga stock na yan? So pag pinindot nyo po yung stocks, lalabas po dyan yung binanggit ko kanina na only in Metaverse na merong sa loob ng Metaverse ng mga companies na nandirito, yan po yung mga companies na yan, na may bibili po tayo ng stocks sa mga company na nasa loob ng Metaverse. Ganyan din po sa real world, di ba? May mga companies katulad ng San Miguel Corporation, katulad ng PLDT, bumibili rin po tayo ng stocks. Di po ba? Sa real world. So dito po sa ating Metaverse, meron din po silang sarili nilang company sa loob ng Metaverse na bibili rin po tayo ng stocks. So nandito po lahat ng mga stocks kung bibilangin po natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 all in all, pero madadagdagan po to once na fully launch na po next week yung ating Metaverse, So portfolio, okay. Okay. Overview muna tayo. Okay. Pumunta muna po tayo dito sa taas. Ano po ba yung mga nandito sa taas? So level 1, sabi dito, tapos yung experience 0 kasi kaya po EXP o experience 0 hindi pa po ito nalalaro o hindi pa po ito nagagamit. Ano po? So pag pinindot po natin yung arrow down ng Enrich 77, anong makikita natin? Yung balance niya na 20,000
MB or Metabox, no? So yan yung binigay na play tokens ng Metaverse, no? Lahat tayo meron yan. Lahat tayo magkakaroon nito, no? So at the moment kasi ngayon ay pwede pa lang maglaro ay Unicorn at saka Powerhouse. So meron na sila nito. Okay? How to play? Wala pa po. Kahit pindutin niyo po yan, wala pa. Hindi pa lumalabas. Prediction, wala pa din po, no? Competition, wala pa rin po. Play to earn, wala pa po. Pero pag pinindot niyo po yung my profile, lalabas po yung pangalan ng may-ari. Ayan. Okay? Lalabas yung pangalan ng may-ari. Nickname, sinubukan ako magpalit ng nickname, hindi pa rin po pwede. At yan lang po yung information, no? Para malaman ninyo na sa inyo yon talaga. So, close natin. Balik tayo. So balik tayo ngayon sa mga stocks ng Metaverse. So ang isa pa po ninyong titignan itong Bell. Ito pong Bell kasi ito po yung mga current news o mga ginagamit ng mga brokers kung ano ba yung mga bibili nilang mga stocks, no, sa mga companies na nandito. Bakit po importante ito? Unang-una, dito kasi nakakakuha tayo ng hint, no? In the real world talaga, ito ang binabasa ng karamihan ng mga stockbrokers. Tinitignan nila ang nangyayari sa mundo, tinitignan nila ang nangyayari sa market ng mga existing company na ano ba yung pwedeng umangat yung presyo, ano ba yung mga iiwasan nating mga companies na para hindi tayo malugi o hindi mawala yung ating ini-invest na stocks dito sa ating Metaverse. So kung makikita niyo po, energy sector, no? Release and earning, sabi dito. So energy sector. So nag-positive siya, ibig sabihin green, no? So ngayon lang po, no? The market respond with mild positive outlook, mild lang daw, nudging a stock price up to 1 to 3%. Kung makikita niyo po, magre-red din dito, no? So pinakita kanina, energy sector, pwede daw umakyat. Transportation sector, naka-red siya, no? So ibig sabihin, ang sabi dito, this recall affect over million cars worldwide, leading to steep decline in investors' trust and 5 to 12% plummet in stock price. So ibig sabihin, magkakaroon ng problema. So lahat ng mga transportation sector na makikita natin dito sa ating mga companies, no, na bibilihan natin ng stocks, iiwasan natin yon, no? Government contract, okay. So andiyan dyan po. Yan para mga clue, no? Mga clue, mga hint, no? Yung mga yan. So energy sector, mga ganyan, no? Kung makikita nyo. So groundbreaking commodities, okay. So pupuntahan natin ngayon yung kung kanina lang po ito, no, commodities sector. So ano yung may commodity sector? Kanina po, tinitignan ko, pag pinuntahan po natin yung pinag-uusapan namin ni Sir Paul, yung GGO. Ayan, ayan po. GGO. So Gloom Gear Outfitters. Okay, yan po yung isa sa mga companies. Ano ba itong Gloom Gear Outfitters? So para po malaman ninyo, ano ba yung binebenta nitong stocks o ano ba yung meron dito sa Gloom Gear Outfitters? Punta kayo sa about. Okay. So kanina pinakita commodities. Galing siya sa South Africa, yan ang region niya, industry niya, commodities. Tignan natin, ano ba yung positive niya? Ang sabi niya dito, di ba? Ayan, government contract, no? After period of speculation, it confirmed that the commodities sector has won a modest government contract to supply office. So ibig sabihin, etong GGO may possibility na tumaas ang value. Tumaas ang value niya. So kanina, kami ni Sir Paul, ito yung aming binibili. Di ba? So paano ngayon natin gagawin? So kayo, ito pong tinuturo namin sa inyo, base lang po pala ito sa experience namin. Ano po, maaring meron kayong mas magandang
ginagawa na applicable para sa inyo, pwede rin po ninyong gawin yon. Pero siyempre, dapat po nag-iingat tayo kasi po ang mangyayari, although this one is just a beta testing, dapat po maingat na kayo. Bakit po? Kasi paglabas po ng ating metaverse next week, no, using our virtual options, kung matatalo kayo, sayang ang virtual options nyo. What if those virtual options, no, ay i-convert natin into cash, natalo kayo kagad. Tama po. Pero kung napaparami ninyo yung virtual options ninyo next week, kung nag-fully launch na yon, at least from here, matuto na tayo ano ba yung dapat nating gagawin. Ano ba yung dapat kong maintindihan, no? Madali lang po ito kung titignan ninyo, no? Madali lang po ito. Kailangan lang po ng pagbabasa, siyempre basahin natin. Makikinig po tayo doon sa mga medyo naiintindihan kung paano ito tumatakbo. Ano po? At madali lang po ito, very exciting po. So wag kayong kakabahan, sir, paano yan? Hindi ako nakakaintindi ng English. Ay, di, ang gagawin nyo lang ganito. Okay. Ganito lang ang gagawin ninyo. Okay. Kailangan, babalik tayo sa metaverse. Okay. Ganito lang po ang gagawin ninyo. Kailangan ninyo po talaga ng notebook at saka ng ballpen. Bakit po? Kapag bumibili po kayo ng stocks o pag bumibili po kayo o magne-negosyo kayo, di ba ang sinusulat nyo, magkano ang puhunan, tama po, at magkano nyo ibebenta. Yun lang po yung iisipin ninyo. Magkano ba yung puhunan ko pag binili ko tong stocks na to at magkano ko siya ibebenta. Okay. So example, papunta ngayon tayo dito sa GGO. Ayan. Kasi sabi dun sa GGO, tataas itong commodities na to, no? So ibig sabihin kung tataas ito, ngayon titignan natin yung trend, no? Mula kanina, mula kahapon, ang halaga niya ay 1,737.76. Ano po, saan niyo po makikita? Ayan po yung date and time. Ano po? Pag ang tawag dito, pinapaandar ninyo yung cursor ninyo, every hour o every minute po nagbabago yung kanyang presyo. Okay, ano po ang pinakamataas? So titignan natin ano ba yung pinakamataas? 1,986. Actually hindi yan yung pinakamataas. Ang pinakamataas po ay makikita natin dito, company value, company grade, AAA, daily range. Nag-start siya ng 1,042, ang highest niya ay 2,331. Yan ang pinaka-highest na inabot niya. Ngayon, ang question ko, question nyo, sir, pwede ko na bang bilhin to? Kasi ang highest niya ay 2,331 pero ang value niya ngayon 1,202. Kung pwede nyo pong bilhin na to ngayon. Kasi po, mababa yung value niya. Remember, nag-start po siya ng 1,042. O yan, bumababa pa ng 1,184. So, ang gagawin ko po dito, bibili tayo. Okay? Bibili po tayo. So, ang ano pong pipindutin natin? Trade. Okay, trade. Right? So, buy and sell. So, bibili, buy, bibili, sell, ibebenta. So, ngayon, susulat ko. Okay? Bibili ako ng 5 piraso nito. So, 5 shares. Ang 5 shares niya ng GGO ay nagkakahalaga ng 5,991.7. So buy, okay, confirm. So hintayin nyo lang po yon, then done. Okay. So ngayon ang gagawin ninyo, isusulat ninyo GGO, huwag nyo pong kakalimutan, no? 5 shares, ang halaga ng bawat share ay 1,198.34. At ng total niya ay 591. So, ang gagawin natin, babalik po tayo doon, magbabantay ho tayo. Katulad yan, 1,214. Benta natin. Bakit? Tumaas na po ng konti. Okay? Para lang sa education purposes, isa-sell ngayon natin yung 5. Select all, kumita na po ito. Ayan. Nakuha niyo po? Yep. Okay. So, wag ko yung pong magkakamali, nilipat ko po sa sell, no? Para mabenta. Ngayon, balik po tayo. Tignan nyo po, kumita na to.
agad. Kanina, munti ako magkamali, buy na naman eh. Oo, pag nagkamali kayo, buy na naman, bibili nyo uli yun. Pag tinignan nyo po my portfolio, magkano yung initial na capital niya na Metabox ay 20,000 ngayon, no? Naging 20,082 na. So kumita na siya ng 82.35. Nakuha niyo po? Yep. Okay. Ngayon, orders. Wala pa yung orders. Wala pa, no? My portfolio. Sa my portfolio po, ito po yung mga ginawa ninyong activity sa loob ng Metaverse. Nandiyan dyan po yung trade history. Ito po yung binili natin, bought of 1,198.34, no? Bumili tayo ng 5 shares. Na benta natin siya ng 1,214.81. Yung 5 shares na yon, kumita tayo. Ngayon, sasabihin, minsan magtatanong, sir, nakasulat na pala, hindi na ako magsusulat. Hindi po. Kailangan nyo magsulat kasi po, ang presyo po ay nagbabago from time to time. Maari pong ang tingin ninyo, halimbawa, ay 1,214, pero pag-click ninyo ng sell, 1,100 na lang pala yon. Nakikita nyo, kailangan po kasi sinusulat natin. Huwag po tayo pong magre-rely dito sa trade history. Itong trade history po ang gagawin lang natin para kunyari, bumili tayo example ng isang share, para lang matandaan natin kung magkano ba, kalimutan ko magkano ba yung bili ko doon. Dito natin makikita, pero isusulat ninyo. Okay, nung binenta ko po yun, naibenta ko na, buy and sell, cross out ko na sa notebook ko. Para alam ko, na yung 5 shares na yon ay hindi ko na hihintayin kasi naibenta ko na siya. So maghahanap ka na naman ng bago. Okay. Sir, siguro Sir Paul, mag-stop muna ako doon. Magtanong muna tayo. Sige. So kung makikita nyo pala, experience, 60 kagad. Nakita niyo? Bakit 60 ho kagad yung experience? Hindi pa ho kayo naglalaro, meron na po kayong experience na 50. Hindi pa ho kayo naglalaro noon. Once na nag-sell kayo, nag-buy and sell kayo, plus 10 ng plus 10 po yan. Ano po? Ayan. Kaya nadagdagan na po siya ng 10. Okay. Sige po, meron po ba kayong question so far? Any May questions tanong po? Mabilis masyado. Mabilis ba? Masyado. Hindi, parang nalilito pa. Sige. It's alright. Okay, ganyan sige. talaga sa simula. Sa simula, oo. Okay. Okay. Ngayon, makikita nyo pa dito, no, featured stock. Itong mga featured stocks po na to, hindi pa po ito, kumbaga, hindi pa ganun kalakas na stocks. No? Kaya po featured pa lang siya eh. Kumbaga, papalabas pa lang siya o kumbaga, baby boomer na mga companies. Kaya hindi pa siya well-known. Ngayon po, kung makikita ninyo, red. Bakit red? Kasi kaya po red, bumagsak po yung presyo niya. Ano po? Okay, kaya po red yan. No? Daily movers, ito po yung, kumbaga, popular. Mabilis ang galawan, sabi nga nila. Ngayon po, nung time na nag-start kami ng Metaverse, yung unang beta testing po, ibang-iba ngayon, compared doon sa unang Metaverse. Kasi dati po nagre-rely kami doon sa mga mabababa. Ngayon po, napansin ko na dapat nagre-rely tayo ngayon dito sa mga kulay greens. Kasi bakit po? Ito ang mabilis na gumagalaw. Kaya nga daily movers eh. Mabilis po silang gumalaw. Kahit po itong nasa red na to, daily movers din po yan. Kaso lang po, kung titignan natin, no, balik tayo ulit sa iba naman, no. Ito, 1,172. It's time to buy again. No? Ate Lisel, pwede ka nang bumili nito. 1,000 bakit? Ang titignan natin lagi, ang daily range niya, 1,042. Ang maximum na itinaas niya, 2,331. Ito lang po yung titignan ninyo. Yung ranging niya. Bumagsak siya ng 16.39%. No? 1,000, pwede po tayo bumili. So, ano pong pipindutin natin? Trade again. Trade. Yan. Buy. Makikita nyo, buy. No? Buy. Yan. So, bibili po tayo ng 5 uli. Okay, 5.
buy, confirm. Remember yung principle natin, di ba, pagdating sa mga trading ng either stocks yan or forex or crypto, no? Buy low, Sell sell high. high. Diba? So, Oo. bibili tayo sa murang halaga, tapos ibebenta natin ng mahal. Of course, yun naman ang Principle. trading and marketing principles, di ba? Basic. O katulad niya, no, market price niya, magkano nabili? Bumagsak agad ng 1,168. Oh. So, bili ulit tayo. Buy. Ng 5, confirm. So, dalawa nabili nating tigli 5 shares na 1,168.86 at saka 1,184.55. Saan natin makikita yon? Balik tayo sa ating portfolio. Ito yung portfolio, kung ano yung activity ninyo, no? Trade history. Okay? Pindutin natin yung trade history. Kung makikita ninyo, 2 beses tayong bumili. 2 shares. O, stock before. Okay, 10 shares. 1,184 at saka 1,168. Balik, o total of 10 shares, tigli 5. Kaya po dito kung mapapansin niyo parang nakakalito. Bakit po? Kasi dito hindi pinakita yung shares. No? Kaya ang kaimportante po sinusulat natin. Ilang share yung binili ko ng halagang 1,184, ilang share yung binili ko na halaga na 1,168. Ngayon, 1,000, pag ito po naging 1,200, 1,300, ibenta po nating lahat. Bakit? Ito po kumita na, ito po kumita na rin. Diba? Buy low, sell high. Nakuha mo at Ate Lisel? Hindi masyado. Sige lang. Okay, Parang- Sir Paul. Sige, ikaw naman. Merong question dito eh. Sige. Galing kay Maria Lourdes Convento. Kung ito po ay testing pa lang po, ang nakaschedule po ako on Thursday sa paglalaro, yung kikitain ko po on Thursday ay virtual money pa lang po ba? At hindi pa siya encashable. Tama po. Parang para lang tayo naglalaro ng Monopoly, no? Nagpa-practice po kayo. Kailangan nyo po mag-practice kasi po pag virtual options na po yung ginamit natin, which is the real money that we have dun sa ating back office, may manghihinayang kayo kasi kung halimbawa, example na lang, piso ang bawat isa noon. Di ba? Okay, kung ito merong 14,000, di 14,000 pesos yun. Example ko lang po yun ha. So manghihinayang kayo kasi hindi pa kayo nakapag-practice eh. Kaya ito po, nilabas ng company para makapag-practice po tayo. Ano po? Siyempre, magiging careful din kayo sa pagbili ng stocks. Ngayon po, my suggestion is this, no? Sa mga bagong magsisimula pa lang, I suggest na 1 o 2 kumpanya lang ang bibilihan ninyo. Hindi madami para hindi kayo nalilito. Start from 1 or 2 kung kaya ninyo. Kung hindi nyo kaya, 1 lang muna para ma-practice ninyo. Then gawin nyo 2 na kumpanya. Importante po sinusulat. Ako po sinusulat ko. Ano po? Kayo rin po, huwag nyong panghihinayangan na magsulat. Kasi po gagamitin nyo yung technique ng pagsusulat at sa full launch ng ating Metaverse next week o by May, no? So, yun. So, dito po, yung overview, makikita natin yung total portfolio niya. Yung balance niya ay 8,315. Ito po yung halaga ng nabili natin, no? So, kapag tumaas po yan, so anong ginagawa natin? Paano natin malalaman pala kung tumataas? Refresh po kayo ng refresh, no? Sabi ni Sir Danny, nagkakalyo na siya dito, kaka-refresh. Katulad yan, 1,236. Pwede na to. Okay. Balik tayo. Okay, kumita na po yan. Bakit po? Remember po, 1,168, 5 shares ang nabili natin at another 1,184 ang isa pang nabili natin na tigpa 5 shares. So balik tayo diyan. Pwede na nating ibenta. Okay, ganyan po. Re-refresh nyo ng re-refresh po para nakikita nyo kung kumita o hindi.
1,236. Okay. Trade. Kumita na po yan. Bakit po? Yung pinakamababang kuha natin, 1,168. Ito, 1,2. So kumita na to kagad ng less than 100. Okay. Tingnan nyo po. Trade. Mabagal. Okay. Sell. Pipindutin nyo po yung sell. Then, ibebenta ko na po lahat. Select all, maximum. Yung dalawa, kasi parehas kung yung dalawa ng yung tigpa 5 shares na yon, kumita na po yon. O yun, done. Okay, balik po tayo ngayon. Naibenta na natin. Pagbalik po natin ang portfolio, tingnan nyo po, kinita niya kagad, 570.7. Kung tututukan nyo po ito ng 10 oras, sigurado ako madodoble mo yung 20,000 mo. Tama, Sir Paul? Nakita niyo po? Oh, ganun lang po. Buying and selling lang. Okay? So, trade history. Oh, papakita natin. Ang bili natin nung tigli-5 shares na yon, una, 1,184. Tapos, 1,168. Oh, nawala. Trade history. Ayan. Ngayon, so may 10 kang share, no? Yung ganitong halaga. Eh naging 1,225. Kumita ba kayo o hindi? 'Di ba kumita kayo? No. Ngayon, ganito, may baka mag-question kayo, sir, baka pwedeng pataasin ko pa. Nasa sa inyo po 'yon. Desisyon niyo po 'yon. Remember po, no, whatever yung decision ninyo, whether ibebenta ninyo o bibili ninyo, desisyon nyo yon. Kung sabihin nyo, sir, baka tumaas pa yan ng 1,400, nasa sa inyo po. Paano kung bumagsak naman ng 900? Lugi kayo. Kasi 1,000 mahigit yung bili ninyo eh. Di po ba? So, ano pong nangyari? Dahil nagbenta tayo, tignan nyo po yung experience, nadagdagan po ng plus 10, naging 70. Kanina 60 lang po yan. So, kada transaction na ginagawa ninyo, naka-buy, naka-sell, madadagdagan ng 10 yung inyong experience. Ayun. Ayan. May questions pa po? Ngayon, baka sabihin nyo, sir, pwede bang bumili ako ng mababa lang? Pwede po, katulad dito, mababa. Pag mababa po yung bili ninyo, okay, barya lang din po yung kikitain. Nakikita nyo po? Hindi katulad nung pinuntahan namin kanina, yung GGO na yon, ang laki ng kita nyo kagad. Kasi example po ito, bibili kayo ng ilang shares lang ito. No? 7. Okay, 7. Ang highest niya, 27.89. Pwede ho kayong bumili ngayon. Ngayon, naabangan ninyo yung pagtaas. Paano kung hindi ho tumaas? Katulad yan, mabagal yung pagtaas. Cents lang po yung kanyang pagtaas. Hindi aabuti ng 500 dyan ng ganong kabilis. Unless, ibibili nyo hong lahat. Yung inyong 20,000. Ngayon, yung question pa, example, Coach, pwede ko bang ibiling lahat yung balance ko? Pwede po. Kung meron kayong 100,000 balance dyan, pwede nyo ibili ng shares lahat yon. Depende ho sa inyo. Pwede nyo gawing 0 yan. Pero wala na kayong backup. Kami po, nung naranasan namin, especially ako, nung unang play testing, inubos ko ang lahat ng natira sa akin, 300 na lang. Nahirapan ako makarecover. So dapat po ang technique, magtitira po kayo ng at least may pang-backup kayo. So ang ginawa natin, kahit mga kunyari 15,000, example, meron kayong balance na 20,000. Yung 15,000 ibibili ninyo, mag-iiwan kayo ng 5,000 na balance para may pang-bounce back kayo. Kasi po kapag wala kayong pang-bounce back, anong mangyayari? Wala na, ubos na yung pera ninyo, di ba? Sa negosyo ganun din, di ba? Sa negosyo po, actually, kapag meron kang 1,000,000, ang gagastusin mo lang sa negosyo mo, 500,000. Para kung malugi man yung 500,000 mo, meron ka pang pangbawi na another 500,000. Tama po? Hindi yung uubusin natin lahat. So, ganun din po dito sa pagte-trade natin. So, kung meron kayong halimbawang 100,000 dito, so 75,000, i-ano ninyo,
tawag dito, ibili niyo ng stocks, magtira kayo ng pangbawi, kumbaga. So, ganun po. Pero desisyon pa rin ninyo yun. Kung gusto niyo, isang buo, ibenta ninyo, ibili ninyo, walang problema. Nasa sa inyo po yon. Ang sa akin lang po, yung tinuturo ko based sa experience na meron ako na ginagawa namin. So, ganun po. So, may question pa? Kung meron pang question si Ma'am Lourdes. Sige po, Ma'am Lourdes, may question kayo. Apo. Bali, po ba, testing pa lang po yung sinasagawa po nila. Kapag po yung tunay na po, rin pa po yung mga members po ay well-trained na po doon sa nila ng testing. Another bayad po ba ulit yun? Invest po ulit kami? Hindi, meron na kayong package, di ba? Apo. Meron na kayong package. Tapos nagko-collect ka ng virtual options every day. Yun yung gagamitin natin token to play Metaverse, no? Tapos meron ka din mga game cards. Okay? So yun ang it's entirely up to you kung you want to play the game within your resources. Kung enough na sa yung virtual options mo o enough na sa yung game cards mo. Of course, as you go through the game, no? Merong mga times diyan na ma-engage ka masyado, nakikita mo, kumikita, so matetempt ka na bumili pa ng more virtual options o kaya bumili pa ng more game cards, no? Kung hindi natin alam kung gaano ka-importante yung game cards dun sa game dahil wala pa yung feature na yun sa beta testing natin ngayon, no? Pero I would assume na yung game card is very important and it's entirely up to you. Kung meron ka mang gagastusin later on, optional yon. Ikaw rin magde-decide whether gusto mo pang bumili ng more game cards or more virtual options. But if you want to play within your resources, wala ka nang gagastusin dahil meron ka ng package na meron naman ng mga virtual options and game cards which are necessary doon para malaro mo yung game. Okay. And follow-up question po doon sa question kong yun. Kapag po yung sa tunay na po na trading na po o yung ito nga po sa Metaverse, yung po bang magiging laman po ng aking account ay katulad din po o kasing dami rin po noong sa testing lang. Kasi testing pa lang. Kung dito sa testing may 20k coins ako na virtual money. Doon po kaya sa totoo na pong trading ay ganun din po kaya kalaki. Hindi, kung ilan yung virtual options mo. Ito papakita ko yung virtual options nito, no, Lourdes, no? Ito. Ang virtual options nito ay 14,224. So ito yung kanyang pwedeng gamitin. Okay. Meron siyang 5 na game pack. Remember, yung virtual distribution, no? Ito po yung mga grading system. Ibig sabihin po, yung mga game cards po natin, no, ay may kaakibat yun na mga grading system na D, C, B, A, AAA, or S. Ano po yung mga game cards na yon? Siguro kapag nailabas na yung ating Metaverse next week, no, yung full launch niya, ipapaliwanag po doon para saan ba yung game card. Nakita po namin kasi yung mga game cards na merong hawak, yung mga particular players natin, depende po una sa package, no? Kapag kasi meron kang unicorn package, nagkakaroon sila ng mga magagandang game cards like AAA game cards, no, A, mga ganyan. Ginagamit po yan kasi dito sa paglalaro natin. Paano natin malalaman na gagamitin pala yan? Kung may ipapakita ko po sa inyo, no, yung kaninang pinuntahan natin, itong GGO, ano? Ang GGO po ay a AAA company. Okay, papakita ko po sa inyo. Okay. Okay, makikita nyo po, company grade AAA. Kita nyo po? So, ibig sabihin, kung may game card ako na AAA, maaring itong kumpanyang to, bibigyan ako ng hint, mag-invest ka sa akin, bumili ka ng stocks ko. Ganyan po yung gagawin yan. Kasi meron akong card eh. So, meron yung card ko na yun, parang pass ko yun. Kumbaga, parang kumbaga sa sinihan, hindi na ako magbabayad. Kasi libre na ako dahil may AAA card ako. Naigets nyo? At bibigyan ako ng kumpanya na yon
ng clue o hint na bumili ka ng stocks ko kasi tataas yan. No? Ganun po ang mangyayari dyan. So meron pong ganyang mangyayari. Kaya po, kung makikita nyo po, bakit naglagay kagad ng mga ganito. Tingnan nyo po yung iba. Merong C, no? Punta tayo. Back natin. Kaya importante po, tinitignan natin lahat yung ito, katulad ito, NMS. Okay. Yung bago po tayo maglaro, hindi lang po tayo naglalaro. NMS, AAA. Kita natin, no? Balik tayo. IEC. Company grade A. Nakikita niyo po? So, yun po, pag tinitignan natin, siyempre nakikita natin, meron akong game card na na grade A. Dito pwede po natin gamitin yun. So meron pa po dyang, marami pa po, no? So intayin lang po natin yung mga paggagamitan ng game cards. But definitely po, yung sinabi ni Sir Paul, depende po sa hawak ninyong virtual options, no? Yun po ang magagamit lang ninyo na panglaro, no? O kaya na tinatawag nating token sa loob ng Metaverse. Kaya nga po, di ba, lagi namin ini-encourage kayo, pumasok kayo sa inyong back office every day. I-collect ninyo yung inyong virtual options every day. Huwag nating imimiss. Kasi, bakit po? Yun po yung gagamitin natin panglaro. Katulad nito, everyday niyang kinokollect. Paano po natin malalaman yan? Ako, malalaman ko yan kung kinokollect niya o hindi. Everyday. Pero, pwede nating makita yan dito, no? Papakita ko po sa inyo, ha? Kaya wag niyo pong sasabihin sa akin, Sir, kinokolekta ko everyday. Pag tinignan ko yung account niyo, baka hindi niyo kinokolekta everyday, mapapahiya kayo sa akin. Okay? Dito po natin titignan yan, okay? Ayan, users log out. Ayan po. Yan yung makikita yan. Kung nag-claim kayo everyday. Ano po? Ayan. So, pag nagki-claim kayo everyday, nandiyan dyan po lahat yan pumapasok. Ayun. Well, okay ba, Ma'am Lourdes? Satisfied ka ba dun sa question mo? Opo, nasagot niyo naman po yung sa tungkol po doon sa virtual. Yung nagkaroon lang ako ng panibagong question doon sa game card. Kapag po ba, halimbawa, ang game card ko po ay A, hindi po sa triple A. Hindi po ako po pwedeng pumili ng company na AAA. Dapat hindi. Pwede ka pa rin pumili ng company na AAA. Lahat ng company pwede mong piliin. Walang problema doon. Ang advantage mo lang, kung meron kang game card na A, hal example, advantage ka doon sa may mga company na A kasi may card ka na A. Ganun po yon. So, maaring gamitin mo siya for trading. Di ba? Di ba sa real world kasi po, sa totoong trading, no? Kunyari ako yung trader, no? Siyempre meron akong contact doon sa company na malalaman ko, sir, ikaw, kunyari tatawagan ko yung PLDT, may access ka or kaibigan mo siya, malalaman mo ngayon kung anong nangyayari doon sa value ng PLDT. Kaya nga, yung mga traders, kung mapapansin nyo po, nagbabasa sila ng mga dyaryo, no? Tinitignan nila yung nangyayari sa mundo. Tapos tinitignan nila ano ba yung maaaring maging maapektuhan yung kanilang itinitrade. Katulad halimbawa ng Shell, example. Ngayon, nagkakagulo ngayon sa Middle East. No? So maapektuhan ba yung oil? So ngayon, babibili na ako. Kasi pag nagkaroon ng gera sa Iran, no, tataas ang presyo, bibili ngayon ako ng share na mababa ngayon para pag angat niya at nagkaroon ng gera sa Iran, tataas ang value niya. Tama? So meron akong game card na ginagamit. Bakit? Paano ko nalaman? Kasi nagtanong ako eh. Kasi may game card ako. Meron akong kumbaga pang cheat, sabihin na natin, o yung hint na binibigay sa atin. So yun po yun yung kagandahan ng merong game cards. Yan po.
Okay ba, Sir Paul? Yep. Ayun. Thank you po. Okay. Any more questions po? Na-cover mo na naman no? Oo. Ayan, stop sharing ako, no? Stop sharing. Kumita na to ng malaki. Kagad, oh. Okay. Stop sharing ako. Excuse Ngayon, me po, Sir Anton. Pwede po pa ako mamaya makahingi ng link natin sa Facebook? Hindi po kasi ako nakasabay ngayon eh. Gawa ng ginagawa po. Di bali, okay lang. Mamaya to magkakaroon. Isasendan kita, no? Okay po. Maraming salamat po. Pag natapos natin, isasendan kita. Okay. Nakikinig naman po ako. Kaya lang hindi ko po makuha lahat. Di bali, okay lang. Thank you. Okay po. Maraming salamat po, Sir Anton, Sir Paul. Okay. Yeah. Napakita mo na tong may portfolio, di ba? Sige. Ano mo na lang yung may dadagdag mo, Sir Paul, siguro. Para... Yung pinaka-overview. Ito yung sa akin eh. Okay. So, ito to analyze, no, itong overview na to. So, nag-start ako ng 20,000 token, di ba? Just like everyone. So, ang current value nung holdings ko, yung mga investment ko, no, kasi ito, kinalat ko siya sa limang companies. Sa ngayon medyo talo, no, dahil bumaba yung value ng mga stocks ng mga companies na yan, no. So ang current holdings ko, ang value niya is 13,929. Ang natitira na lang doon sa 20,000 token ko ay 3,475. So kung i-add up mo yan, ang total ko is 17,404. So ibig sabihin, natalo na ako ng mga 2,600, no? Tama. 2,500 to 2,600. So, ang gagawin ko, maghihintay lang ako na tumaas yung value niyan. So, habang tumataas yung value ng mga stocks ng bawat company na yan, tumataas din yung total portfolio value nyo. So, makikita nyo dyan, mamomonitor nyo dyan. So, ano lang, kailangan lang, ito yung reason bakit sinasabi ni Sir Anton na walang tulugan, kailangan bantayan. Kasi, kailangan makita mo kung kailan tataas yung value ng stocks ng bawat company at kailangan mo i-grab yung timing na yun, no? Yung timing na may benta mo yung mga stocks na binili mo at a lower price dun sa current value ngayon, no? Pag mas mataas siya, dun ka kumikita, di ba? So ano lang yan, ang basic principle lang diyan, parang buying and selling. Bumili ka ng isang alahas, for example, di ba? Bumili ka ng isang alahas for 10,000 pesos, di ba? So dahil gold yun, nag-a-appreciate yung value nun. Pag naghintay ka ng ilang buwan or ilang taon, tumataas yung value nun. So dun mo, pagka tumaas na yung value, pwede mong ibenta yung alahas para magka-profit ka na, o gusto mong itago muna hanggang tumaas yung value niya. No? Yung sinasabi ko kanina na hold on for your dear life, no? Kasi merong mga passive investors, no, sa pagdating sa real stock exchange, may mga passive investors. So ayaw nila mag-monitor. Yung mga active kasi magmo-monitor yan tapos magte-trade, di ba? Pero yung mga passive, iiwanan lang nila yung investment nila doon. Iiwanan lang nila hanggang tumaas ang value, tsaka nila titignan pagka mataas na, doon sila kakabig, no? Kakabig ng profit. So ganon, it's up to you, it's your choice kung gusto mo maging passive player lang kay Metaverse o gusto mo maging active, no? Pag sinabing active, yung continuous ang trading mo, buying and selling ka. Binabantayan mo yung pagtaas at pagbaba ng value, tapos pagka bumababa, bumibili ka, pagka tumataas, binibenta mo. Binibenta mo agad. Oo. Profit. Tama. Doon sa mga, kunyari, wala kayong time, may trabaho kayo, pwede nyo pong gawin to 2 hours lang.
Yung katulad ng ginawa ko, nag-profit na po siya kung makikita ninyo. No? Nag-profit na po siya ng 900 yata. Sa ganung oras lang, konting oras lang po. So anong gagawin ninyo? Kunyari, may trabaho kayo, tapos umuwi kayo ng bahay, nakakain na kayo. Ito na po, maglaro kayo. Tapos buy and sell. Buy low, sell high. O, ganun lang po. Hanggang ngayon, naantok na ako. Halimbawa, naantok na ako, Sir Paul, tulog na ako. So lahat ng ano na yon, lahat ng mga pinagbibili ko, no, isi-sell ko na siya, ibibenta ko siya kagad basta tumaas na yung presyo. So makikita ko, hindi kumbaga na-maintain ko yung balance ko. Pwede niyo gawin po 'yon, no? Bago kayo matulog, i-clear out ninyo lahat, no? O di na-maintain niyo yung balance, balikan niyo naman kinabukasan kung may time kayo. Or pwede niyo rin pong ibili doon sa mga mabababang halaga, no po, at iwanan ninyo. Pwede po yon. Katulad nung merong 0.43 lang dyan, yung mga ganyan, pwede po kayong bumili niyan. Yung mga maliliit lang na halaga, yung 0.44, ayan po, bili kayo ng mga 100 shares yan o 500 shares, iwanan ninyo. Kasi baka mamaya yung 0.44 maging 1 o maging 2, o di nag-profit na naman kayo. Huwag po kayong mag-iiwan, katulad nung experience ko, na bumili ako ng malalaking mga shares, yung mga noon, yung tigpa 5,000, gano'n, tapos iniwan ko kinabukasan. Pagbalik ko po, 300 na lang ang natira po sa akin. So, kaya po tinuturo namin sa inyo yung experience namin, huwag nyo nang makopya. So, para po hindi maubos yung pera ninyo dyan o yung inyong coin, at gusto nyong iwan, halimbawa, bumili kayo ng mga maliliit. Ito, 0.43, yung BHI. Ayan po. Tapos iwanan nyo na, matulog na kayo. Baka mamaya, at least, kung matalo man kayo, kukunti lang yung halaga. Nai-gets nyo po na mawawala sa inyo. Kung halimbawa, ang binili nyo, ito 1,000. Bumili kayo halimbawa ng 10 share, 10,000 na yon. Nung iniwan po ninyo, naging na lang, 100. O di naubos yung pera ninyo. Ayun. So sa ngayon, sa ngayon, dahil laro lang to, beta testing lang to, it won't hurt, no? It won't hurt kung matalo tayo. Diba? Pero pagka nilaunch na yung Metaverse, totoo na, no? Ay sabihin, again, no? If you want to work within your resources na nandun na, that's fine, walang mawawala sa inyo, no? Pero pagka na-hook na kayo dun sa Metaverse, yung real, no? Pagka na-hook na kayo dyan, there will be times that you'll be tempted to invest more, no? So doon, kailangan, disciplined. Kailangan, alam mo yung ginagawa mo. Kailangan, kasi doon meron ng real na mananalo, meron ng real na matatalo, no? So and it will involve real money basically. So ako, I'm planning to conduct another training about stocks and crypto, since yun yung dalawang ginagamit natin dun sa gaming platform natin. Siguro by next week or later this week magkakandak tayo, no, para ma-prepare natin lahat kung maintindihan nyo, ma-educate kayo about how to although yung pag-uusapan natin yung real world of stock exchange saka yung crypto, no, pero ito virtual, pero yung principle na matutunan nyo ma-apply natin dito kahit virtual to, kahit metaverse to. Tama. Yan. May tanong dito, Sir Paul, no, sabi ni Lani, no game cards po ang package ko, di po ba ako makaka-play ng beta testing? Makaka-play po kayo. Kahit wala ko kayong game cards. Kasi po kahit dun sa kahit sa launching, makaka-play ka pa rin. Makaka-play po kayo. Advantage lang po yung options, advantage lang po yung may game cards talaga. Bakit po? Siyempre po, ang binili nilang package matataas eh. Siyempre po, may advantage. Kaya nga po, di ba, we encourage people, at least magkaroon ka ng powerhouse. Yun po yung talagang inahan. Pero kung hindi naman po kaya, okay lang din po yun. No? Hindi naman po sa pilitan yun. Kumbaga, katulad nito, lumabas na yung mga ganito ngayon, yung metaverse natin, sino yung magbe-benefit more? Yung mayroong matataas na package. Definitely. Siyempre po, sila yung, kumbaga, gumastos sila eh.
So meron sila talagang mataas sa benefit. Ngayon, may benefit din naman yung kumuha ng maliliit na package. Kaya lang, you have to do more research. Siyempre, titignan ninyo kung paano ba ginagawa at yung strategy rin po ng gagawin ninyo. Siyempre, pag tandaan nyo po, sarili nyo yan, no? Paglabas po ng metaverse natin, yung mag-full launch na po siya, tandaan nyo po, ang kada laro ninyo, yun po yung, kayo po ang magpapalago o magpapabagsak ng ginagawa ninyo. Kaya katulad niya, meron na naman bagong news. Anong sabi? Commodity sector. So hanapin natin yung commodity sector dyan, sir. Di ba major technology company daw eh. Yan. Major tech. Yan. So ito, Vivid Veil Technologies. Ayan. Pero clothing, sabi clothing eh. And clothing. So hanapin natin yung clothing. Ano ba yung mga clothing dyan? Quantum Silk Innovation. Tingnan natin yan. Ano ba to? Ayan. Computing. Computing pala to. So dyan nyo po makikita. Titignan nyo rin po yung mga yan, yung bakit nilalabas nila yan. Kasi may purpose po eh. Kasi hindi po yan ilalagay kung walang dahilan. Ano po? Sabi naman dito, Sir Paul, ni Grace Ubalde, may nag-green na sa nabili ko, sir, pero 10 pa lang tinubo ko. Okay lang, siguro konti lang yung share na binili mo. Kaya 10 lang yung tinubo mo. Di ba? So depende rin po sa dami ng shares na binibili ninyo. Ano po? Mukhang ito rin yan, di ba? Oo, yan din. Outfitters. Yan. Katulad yan, 970, sir. Pabababain pa natin yan. Kung ako po sa inyo, bibili ako niyan. Ayan. Kasi po, ang tinaas niya kanina. Mga clothing to eh, mga clothing. So ito, mukhang tataas ang value nito. So maybe it's magandang bumili ngayon dahil mababa yung value. Tapos ina-expect natin na tataas yung value niya. Bilhin mo nga, Sir Paul. 9.7. Yan. May share ka na 7 pa lang nabili. Bumili ka uli. Para ma-compensate mo yung 7 mo. Yun. Ayan. Bili ka uli kahit na 5. Hindi na kaya nung 3 pa. Kaya ba? Gawin mong 3, para mabawi mo siya agad. Yun. Kailangan mabilis kayo tumingin ng numbers. Lourdes, ask ko lang po, sensya na po, dami kong tanong. Okay lang, Lourdes, mas maganda yun, natututo ka at naiintindihan mo. Yung tungkol po sa wag namin iiwanan or kung iiwanan man namin yung maliit na investment para kung matalo man konti lang. Ano po ang ibig sabihin ng iwanan o you mean hindi po namin ilalag out yung account kahit natutulog po na po kami? Hindi po. Kahit ilag out yung bola, ang ibig sabihin po nung iiwanan, example po, naglaro ako halimbawa ng 9 o'clock ng gabi. Tapos hanggang 11. Naantok na ako. Siyempre may mga nabili po ako. Paano yon? May nabili kayo na mga stocks doon. Siyempre, baka mamaya bumagsak yung mga presyo noon. So, babantayan ko muna yun. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kung ako po sa inyo, 1 o 2 muna ang bibili ninyong mga shares para po namomonitor ninyo. Kasi kung 5 yan, mahirapan kayo mag-monitor kagad ng ganong kabilis. Kasi isa-isa po yung 5 na yun, titignan niyo tumataas ba yung presyo nito, bumababa. Kaya importante, sinusulat natin. Kung 5, di 5 yung tinitignan mo, naku, ilan to. Sabay-sabay pong nagtaasan. Paano po yun? O kaya sabay-sabay na bumagsak. Ano po? So ngayon, kung halimbawa po, matutulog na kayo at meron pa po kayong naiwan, ibenta po ninyo, isell po ninyo yung mga kumita. Ano po, na shares ninyo. Huwag nyo pong isi-sell yung mga hindi pa kumikita. Kaya nga po, yung iba hindi maiwanan kasi meron pang naka-stock doon na hindi maibenta dahil bagsak yung presyo. Or pag break even po, halimbawa nakita nyo mabagal yung trend ng pag-akyat. At nag-break even siya, kumbaga ang bili nyo 100, tapos nag-break even, naging 100, benta nyo po. Ibig sabihin, bawi lang kayo. Di ba? So gano'n. O kaya, bumaba lang siya halimbawa 100, naging 99, benta nyo po.
Kasi mabagal na yung trend niya. Kumbaga, mabagal na yung pag-angat niya. Ang tendency po nun, bababa na. So, ganun po yung gagawin ninyo. Ngayon, halimbawa po, naibenta nyo ng lahat. Okay, na-sell nyo ng lahat. Ngayon, gusto nyo mag-iwan ngayon ng share, no? Para matulog kayo overnight at iniisip nyo, ay tataas ito bukas. Ngayon, ang pagbili niyo po, bibili kayo yung mga mabababang presyo. Para po kahit na, example, ito pong QSI, no? 0.58 ang halaga niya. Bumili po kayo ng 100 shares niyan. So ang halaga po ng 100 shares niyan is 580. Tama ba ako, Sir Paul? 580? Tama. 580. So 580 ang mababawas lang. Ngayon, kahit na po bumagsak yung presyo niyan, hindi ho kayo 580 lang po yung mawawala sa inyo kahit mag-0-0 yan. No? Pero kung ang binili ninyo at iniwanan ninyo halimbawa itong GGO 963, example, 963 siya, bumagsak siya ngayon ng 100. Ilan na nga talo sa inyo? 863. So pagtulog ninyo, kung 10 yung shares ninyo na binili, so 8,633 na kagad yung nawala sa inyo. So nakukuha nyo ba? Kailangan mabilis po yung computation ninyo sa isip. Ngayon, huwag niyo pong iiwanan yung mga matataasang value. Yun na lang. No? Huwag niyo pong iiwanan yon. As much as possible, kung kunyari, meron kayong nabili, sir, nakabili ako, ang halaga niya, 1,000. Huwag niyo pong iwanan yun overnight. Kasi baka mamaya, bumagsak yung presyo. Ngayon, it's good kung tumaas yung presyo niya. Di ba, Sir Paul? Nung iniwanan mo overnight. Kaya nga po, kumbaga, hindi naman siya game of luck, kundi strategy game. Mag-i-strategize ka. Kung iiwanan ko ba to, tataas ba yung presyo nito? Handa ba akong tanggapin kung bumagsak yung presyo nito? Dapat ganon, no? Ayun. Yes, i-sell mo bago ka matulog, no? 'Yon. Huwag niyong iiwanan. Ngayon, pwede rin po kayong mag-iwan. Sabi ko nga, kung mababa lang yung presyo, katulad noon yung 0.40, 0.45, bibili kayo ng 100 shares o 200 shares, ready kayong matalo nung particular amount na yun, kahit bumagsak siya, ready kayo. Ang question, kung tumaas naman siya, panalo rin kayo, di ba? So, huwag ka lang kayong mag-iiwan yung matataas na na value, halimbawa, tapos biglang bumagsak. Yan ang mabigat. Kasi malaki rin po yung mawawala sa inyo. Ayan. Question? Natututubo ba kayo? Meron po ba kayo nakuha? Yup. Sige, i-type po natin sa comment box natin kung may tanong po kayo. O pwede pong kayong mag-unmute. Tignan natin doon sa Facebook natin. Kanina, di ba, sabi ko kay Sir Paul, bilhin mo yung 990 something na yun. Bakit po? Meron siyang shares na binili, ang halaga po ay 1,100 yata yun o 1,000 something. Para po makompensate niyang lahat yon, ibig sabihin po kung kumita yon, yung tatlong shares niya na yon, at least kahit pa paano mababawi niya yung loss niya doon sa una kung hindi man umabot ng 1,100. Or kung maabot man niya yung 1,100, nag-break even siya doon sa isa, yung isa naman kumita pa siya. May question sa Facebook Live natin si Satami Valdez. Sir, ano gagawin sa points sa Metaverse? Anong points? Baka yung experience ba? Pakilinaw po yung question. Baka yung EXP, yun ba yung sinasabi niyang point siguro? Okay, meron pong leaderboard dito. Sir, pakita natin yung leaderboard.
Ayan. Nandiyan na naman si Kalo eh. Ayan po yung leaderboard natin, no? Ayan po. So meron na dito, no? 41,378. Yan, 49,000. Ito po mga to, sinimulan nila po yan kahapon pa, no? Hindi na yan natulog, no? nagpalaki ng ano yan. Madali lang po kung ako po tututukan ko katulad nung kaninang account na yon, tinutukan ko yan halimbawa ng 10 oras, madodoble ko po yon. Ilang account po yung ginamit natin? Isang account lang yon, ha? Hello, Sir Anton. Nag-try ako pero hindi ko na alam ang gagawin. Pwedeng pakichat. Nag-try akong mag-trade. Ngayon, bumaba yata eh. Hindi ko alam kung paano na gawin. Pwedeng pakicheck mo yung account ko, please. Message mo ako. Sinabi ko na sa'yo eh. Pagka maubos yung pera ko, sir eh. Sige, mag-share screen na. Dali lang, bubuk pa. Isend mo sa akin yung ano mo ha, yung ano mo. Send mo sa akin sa message. Sige, sir. Sige po. I-log out ko lang itong sa akin dito, siguro. Log out mo lang. Maganda to guys, no? Unang-una, no, tinuturuan tayo how to ano talaga, no? Paano mag-strategize, no? Huwag niyong okay na po, sir. Buksan mo na. Habang wala pa si amo ko. Ito, mag-ano ako. Magsisell ako. Ang dami mong binili kagad, sir, eh, no? Na stocks. Advice ko po sa inyo, wag marami po. No? Katulad ng ginawa ko lang kanina, kita nyo, isang stocks lang yon, no? Pero pag bumili tayo, 5 shares, 10 shares, ganun po ang gagawin niyo. So, para po muna ma-familiarize kayo. Kasi minsan po mahirap talagang tandaan. Kaya nga po, ako, nakita nyo, ginagawa ko, sinusulat ko. Bakit po? Mahirap kasi tandaan. Sulat ko 5 shares. O, tapos, naibenta ko na to, bura. Kailangan po may notebook kayo. Importante po na may isulat ninyo. No? Ayan. I-share ko lang yung kay Ma'am Judith, Sir Paul. Ito yung sa'yo, Ma'am Judith, no? So, tingnan natin yung portfolio mo. Ayun. O, lugi ka na nga ng 100. Makikita nyo po dito yung total portfolio dapat 20,000, no? Ibig sabihin, yung binili niya, ito, okay, bumili siya ng GGO, pinalo naman niya, tama lang to, Ma'am Judith. No? Pero ang binili mo, isa lang pala, no? Isa lang. Okay. Okay. Bumili ka, tignan natin yung ano mo. Yan. Kailangan, isang shares lang binili mo, no? Ang halaga niya, 1,102, no? Ang pagkabili mo.
Yes, sir. Ngayon, 967. Bili pa tayo. No? Yan, 967. Bili tayo ngayon na 4 na shares. Buy. Para mabawi natin yung una mo. Oh, 2 beses ko napindot yata yung buy, ah. Dan, mandali. So, sulat natin, no? Kailangan masipag po kayo magsulat. Ano po, huwag niyong katamaran, ha? Para ma-practice na po kayo. So, 967, 991. Yun, kumita ka ng kagad. Oh. Bilis, sandali. Trade history. Yung unang bili mo ng 1 share ay 1,102. Ayan o, 1,102. Okay. 0.83. Yan yung unang share na binili mo kanina. Tapos ngayon, bumili ulit tayo ng 5 shares. No? Na halaga niya 991.32. Ayan. So ngayon, ang gagawin natin ngayon, iintayin natin na tumaas. Bumababa pa, 968. Pero tama naman yung ginawa ko. Oo, tama. Ngayon, kapag halimbawa ngayon, di ba, meron kang... Bumaba lang. Oo, meron kang 4 na share, itong 4 shares, no? Na 991 ang halaga, no? Kapag yung halimbawa tumaas ng 1,020 o kaya 1,100, ibenta mo ngayon yung 4, itong lahat. Kasi, hindi, ibenta mo pala yung yung 4 na share lang na binili natin. Kasi yung halaga ng unang share na binili mo, dapat mas mataas sa 1,102. Nagets mo? Kunyari, may naging 1,050 example, no? Ang share 1,050. Bumili tayo ng 4, benta mo lang yung 4. Hindi mo ibebenta yung isa pa kasi yung isang share mo 1,100 para hindi ka lugi dito. Nakuha nyo? So overview tayo. Opo. 968. 953, bumababa pa nga, oh. Bili na naman. Ayun. Siguro marami nang gumagamit. Ayan kasi. So yan, pag tumaas mag-log out na ako dito, Ma'am Judith. Pag tumaas yan, yung 991 mo, tsaka yung 1,102, benta mo. Paano mo bibenta? Ganito ha. Ayan. Ipindutin mo yung sell. So, 900, kunyari ito ay 1,050, benta mo lang yung 4. Kasi yun yung 4, ganyan. Ngayon, tumaas naman yung kasi yung unang bili mo 1,102 yung isang share, naging 1,120 o 1,130, benta mo na naman. Sell ka. Ito pipindutin mo sell. Pag bibili, buy. Pag magbebenta, sell. Okay? Okay po. So, abangan mo siya. Stop. Salamat. Natutubo ba kayo o naguluhan kayo? Hindi naman siguro. Ayan. So we have 30. May mga question po o meron ba kayong suggestion? No, Sir Paul, no? Sir Anton, ano yung meaning ng EXP level 1, 160? Experience. Ang yun lang.
Thank you. As you increase the number of trading, tumataas po yung value tumataas po yung number ng experience. Thanks. Meron pa pong ibang questions? Sige, magtanong lang po kayo. Pwede naman. O may suggestion kayo o kung may magaling kayo sa trading, no? Mas maganda. Bago po kasi ako mag OJT noon, Sir Paul, habang naghihintay ako, pumasok ako sa sa trading pero forex. Habang hinihintay ko yung pin ko. Ano lang yan, months lang yan, mga 6 months lang siguro. Sir Anton, pag si-sale ako, saan ako pupunta? Sell ka, yung katabi lang nung buy, sell. Ipindutin mo yun. Nag-buy ako ng stock. Pupunta ako sa trade history, di ba? I-click ko yung GGO, whatever. Pagbibili ka. Pagbibili ako. Pag nagbenta ako, saan ako pupunta ulit? Pag magsisell ka? Oo. Pipindutin mo lang uli yung company. Tapos, so, balik ako sa portfolio? O overview? Overview. Tapos trade. Makikita mo doon trade. Trade history? Ano? Dali. Grabe. Hindi ako marunong pa. Nalilito ko. Ano bang gamit mo? Ginamit ko po yung tablet. Pero nakikita ko siya buo Sir Paul, mag-share screen ka nga, Sir Paul, para makita natin. Thank you. Okay. Pag pinindot mo yung, anong binili mong company? Anong shares ang kinuha mo doon sa anong company? GGO? GGO. Yan yung GGO sa red. Yan. Pag pinindot mo siya, yan. Ayan, punta ka kayo sa trade. Pipindutin mo yung trade, yan. Yan. Makikita mo ngayon yung buy. Buy and sell. Pindutin ko siya. Okay. Balik ulit ako. Ayan. May order dito. May order tapos trade. Basta buy mo lang siya kagad. Buy. So trade, ang ipipindutin ko si order o trade? Trade, tapos trade. Ito yung lalabas. Okay. Nakita ko na. Okay, thank you. Baba na ngayon niya, 980, no? Maraming gumagamit, kaya ganyan. Yan pa yung mga technique, no? Ang daming gumagamit. Tapos ngayon, benta ng benta. Hindi yata ako makakabawi Ang dami mong biniling share Mababawi mo yan, sir, doon sa GGO. Pagtaas niya. Kasi pag nagsibenta yung mga yan, mababawi mo lahat yan. Maghihintay ka na ngayon. Kaya yun yung sinasabi ko nga na kailangan talaga may pang-buffer ka. Lagi. Kasi may mga companies na katulad yan, babagal siya o bibili siya, ganon. So kailangan meron ka pang isa. Kaya magtitira ka, halimbawa, out of your 20,000, halimbawa, kalahati lang yung yung gagamitin mo. Para kung bumagal man yung kalahati na yon, meron ka pang isang kalahati para mapabilis pa sa ibang stocks. Or pwede rin na... sige. Excuse me po, Sir Anton. Bakit doon sa notification lumabas yung SSD, order fulfilled? SSD? Sa notification po. Doon sa bell, sir. Doon sa bell.
Pinutin natin yung bell. Yung, yan. SSD at saka CSN. Anong sabi niya? SSD today. Order fulfilled. Both 10100. Saan mo nabasa? Diyan sa may bell? Hindi. Nasa may notification po. Notification? Yung nagpa-pop up lang yun na notification. Bumili ka ba? Hindi pa po. So, dapat pala, sir, bibili ako pag red. Depende. Yung SSD tsaka ano? Anong lumabas? Dito po sa akin nakalagay order po fulfilled. SSD today both 10100. Yun namang isa CSN today both 100100. Baka napindot mo, bumili ka. Hindi po. Sa akin ang dami na lumalabas. The best talaga, bumili kayo Sa dun akin sa... ganun din. Meron din po kayo, Ma'am Gloria? Parehas. Order fulfilled. SSD today. Tapos bought 10,100. I think it's just a note. It's only notification lang siguro yan. Notification lang siguro. Kasi parehas tayo eh. Yes po. Groundbreaking partnership, earning repost, Maganda massive talaga recall. The bell. Yun yung Maganda pictures. talagang bumili. Pictures Dun sa Yung bell. Yung bell. Wala kayo, ako meron. Scroll down po nyo. Pero ako bumili. Hindi ako bumili ng SSD. Nasaan na ba yung SSD na yun? Bakit? Wala namang kaso dito sa ano. Recorded po ito, no? Tawag dito, pwede nyong sundan yung sinabi namin. Yung mga nahuli po ng pagpasok, pwede nyo pong sundan. Isasend po namin yung recorded video para... Sir Anton, yung pong nagtanong sa inyo kanina, si Maria Lourdes, anak ko po. Ganun ba? Sabi ko kasi manood siya kasi pag oras na ng time na pwede na siya maglaro para ano yun. Hindi, good question yan. Maganda yung nagtatanong para naliliwanagan. Good yun. Yes po. Thank you po, Sir Anton, sa pagpapaliwanag sa kanya. Lamig. Sobra lamig. Questions pa po? Si Lourdes ba ay madre? Hindi naman. Hindi po. Hindi. Pangalan po. Maria Lourdes Convento. Kasi po noong ipanganak siya ay February 11, araw ng... Tapos yung apelyido ng asawa niya yon Convento. Kaya nga. Bibiro lang po. Ano lang. Wala po yun. Okay lang po. May tanong pa po kayo? Talo na. Dalawa lang binili ko. Bakit naging 6? Hindi kasi siguro pinindot ko ng pinindot. Okay lang yun. Nag-doble pindot niya. Benta ko lahat. Hihintayin nyo po yung paglabas nung ganon. Tapos po, pipindutin nyo na yung overview. Kasi minsan po, baka na-doble yung pindot ninyo. Ganon. So, ganon. Naku. 6 na nga. Kasi 10 to 60. Oh my God. Ayan, si Imelda daw, nauntindihan niya na. Unti-unti lang. Practice lang po kayo. Huwag po kayong matakot na matalo. Kasi learning from mistake is good. Di ba? Katulad ko, nung simula po nung una, yung unang play testing,
nalungkot po ako. Bakit? 300 po yung natira sa akin. Wala na po ako. Iniwan pa. Bumili kami nung gabi. Iniwan namin kinabukasan. 300 po natira sa akin. Ako nga po, walang kinita doon eh. Hinabol po namin yun, unti-unti. Siyempre, yung mga kasama natin, nauna ngayon sila. Kasi, isipin nyo, from 20,300, ang konti yung ginamit nating pambawi. Hanggang sa mapaangat ng konti, hanggang sa yon. Nakahabol, pero, kumbaga late na. Kung hindi yun natalo sana, pero nag-learn tayo. Paanong na-learn natin na dapat hindi bara-bara, dapat hindi iniiwan, dapat pinag-aaralan, o dapat ganon. So, good yun. Huwag po kayo matakot na maubos yung pera nyo dyan. Ang importante po, ano bang lesson yung natutunan ko dito sa paglalaro ko na to? Ano yung dapat kong ingatan? Ganon. Ganon po. Naintindihan ko na, Sir Anto. Naintindihan ko na. Nakuha mo na. Okay, good. Yun. Ayan. Kasi kanina hindi ko siya ma-figure out kung paano magbabuy and sale. Alam ko na, nakita ko na siya. Nakuha mo na. Okay, good. Mas madali nga daw po ito kaysa doon sa may mga candle pa na sa trading ng Kaya nga, kasi mahirapan lang po kayo kung marami kayong binibili na shares sa iba't ibang company. Bakit po? Kung 5, halimbawa yung binilihan ninyo, 5 company na tigli 5 na shares, di 5 po yun, babantayan ninyo. Ang good thing lang po, pag 5, pag nag-profit lahat yun, ang bilis mag-profit lahat. Tama po. Pag nalugi naman kayo, mabilis din kayong malulugi. Yun naman ang hindsight doon. Katulad nung nangyari kay Sir Paul. Kaya nangingiti si Sir Paul. Yun yung hindsight doon. Ngayon, kung halimbawa naman, 2 lang yung pinapagana ninyo, namomonitor nyo yung 2. Ay, tumaas na yung ganito. O, benta ko na. Ay, tumaas na ito. Benta ko na. O, bago na naman uli. Ganon. Para hindi ho kayo nahihirapan. Pero kung gusto nyo ng mabilisan, nakita, pwede rin po yun. 10 kung gusto ninyo. O 5. Ganon. So, bago kayo ba dito, i-apply nyo sa basic na basic po, no? Kailangan talaga pala isulat mo. Isipin nyo lang. Kaya nga, sabi ko nga, Sir Paul, di ba? Kumuha kayo ng notebook at ballpen. Ito po, may notebook, ballpen ako. Kasi mabilis siya mag-change ang rate niya, mabilis. Tama. Naintindihan ko na kasi ang bilis niya, nag-change siya kaagad, the same green pero nag-the same ang rate, hindi siya parehong price. Okay. Get checked. Every 1 minute po nag-change ng price siya. So refresh kayo after 1 minute, refresh nyo after 1 minute, nagbabago po yung presyo. Mamaya bibili akong notebook para dito lang. Yan. Sulat lang ng sulat. In the real world, 'di ba? Halimbawa, bumili ka ng stocks ng San Miguel, 'di ba? So bakit tataas yung value niyan? Bakit bababa? Merong mga panahon na maraming bumibili, 'di ba? Masyadong in demand sa market. Tapos pagka may panahon naman na halimbawa, mahal na araw. So kokonti ang bumibili, 'di ba? Dahil sila nagninilay-nilay. So bababa yung value ng stock. So kaya yung company na 'yon nagkaroon ng mga scandal o controversy, 'di ba? Tama. O bumababa yung value ng stocks nila. Yung gera ngayon na nangyayari sa Middle East. Ano nangyayari dyan? Tataas ang stocks nila. Bakit? Kasi yung demand din ng buong mundo kailangan ng oil. Kung barahan nila yung daanan ng mga ng oil papunta sa i-distribute sa iba't ibang bansa, tataas ngayon yung value ng oil. Ngayon pa lang, bibili na tayo ng stocks ng oil. Para kung magkagera at magkaanuhan doon, pagtaas nun, kasama ka rin sa pagtaas. Ganun po yun. Okay, meron pa bang ibang questions po? Wala na po. May question. Nasubukan nyo na po ba?
Sa cellphone po kailangan naka para makita nyo po ano kayo tawag dito. Naka-landscape. Yan. Okay, Doc. May question pa po kayo? Team, may question ka, team? Timothy? Nakikinig ka ba? Meron kang... Wala po. Okay naman po. Nakuha mo, team, no? Kayang... Apo. Okay, good. Ayan. Ganun lang, team. Practicein mo lang, no? Practicein mo lang. Tsaka kolektahin nyo. From now on, kung hindi nyo pa po nakukolekta, at least kolektahin nyo po yung virtual options nyo every day. Kung hindi nyo kinokolekta, kailangan nakukolekta po yun. Kasi sayang po yun. Gagamitin nyo po yan sa itong May. No? Yan na po yung real money ninyo. Yeah, everyday, kolekta ng kolekta. Yung iba, pipindutin na lang, ayaw pa. Ngayon, magsisisi yung iba na walang virtual options kasi hindi nila na-collecta from the very beginning. Kung sa BP, dapat naka-desktop site, virtual, anong BP? Sabi ni Mar. Hindi, sa cellphone, sa CP, dapat. Sa cellphone, nakaganito lang, yung nakaganyan ka. Di ba, usually, nakaganito tayo, ganyan, ang hawak natin. Ila-landscape nyo lang, nakaganyan, tsaka para makita nyo yung game mismo. Kasi pag nakaganyan po, hindi nyo makikita yung buong features na nakikita natin na pinapakita ni Sir Paul. At hindi nyo mahahanap yung game, yung nakasulat na game na yon. Pakita mo sa katabi ng dashboard, news, inventory. Yan po, hindi nyo makikita yan sa cellphone kung ang hawak ninyo sa cellphone ay paganito. Kailangan po naka-landscape, nakaganyan. Yan. Ayan. Wala na akong question. Okay. Mayra, sana nasagot ko yung tanong mo. Doon ba sa Facebook, may question ba? Yes, nanalo ako. Very good. Di ba? Hanggang sarap niya pag nanalo ka. Pag natatalo. Yes, nanalo ako ng... Yes. Ang 20 ko naging 23,000 na. Yay! Nakakatuwa. Nakaka-tense yan. How much more kung totoong pera na yung nilalaro nyo? Totoong diba, virtual nung una tayo... Baka ayaw nyo nang tumaya. Sasabihin nyo, ayoko na. Hayaan ko na lang dito to. Hindi po gano'n, ha? Binenta ko muna kasi alis ako eh. Ayun. Tulad niyang ginawa niya, binenta niya muna. Kasi binili ko siya ng 953, naging 967. Di ba? Sell. May profit na kahit pa paano. Yung iba naman, ang gagawin, yung 953 na yon, 967 ayaw pa. Gusto maging mga 990 o 1,000. Depende po sa inyo yan. Yung desisyon nyo po ang mangingibabaw. So, may mga question pa dyan, sir. Ano ka ba? Greedy ka ba? O semi lang? May mga ganyan eh. Kasi may mga greedy, yung iba, yung 900 na binili nila, gusto nila kaya mag times 2 yun, maging 1,800. Hindi po mangyayari yun ng overnight ng ganong kabilis. Minsan po, aabangan nyo talaga. Kung ganon yung gusto nyo mangyari, abangan ninyo. Ang question lang, sa kakaabang ninyo, biglang bumagsak instead na tumaas. Ayan. Okay, school run muna. Thank you, Sir Anton, Sir Paul. Thank you. Thank you, Lizelle. No problem. Sige po, kung wala na kayong questions, we'll call it a day. Pero
you can always drop us a message, no, kung meron kayong mga questions, and we will try our best to answer. Sina Coach Eddie Onya are also there. I'm sure nakita niyo yung tutorial, no, na ginawa ni Coach Eddie Onya that he posted this morning sa mga group chats. Napakaganda pong tutorial, no, kasi step by step gina-guide kayo ni Coach Eddie. So, maraming salamat po for joining us today. We'll announce the next webinar. As I mentioned, I'd like to conduct another training, no? Pero let us know kung kailangan nyo ng business presentation, kung meron kayong i-invite, no? Para alam namin kung ano yung gagawin namin for that particular day. So, maraming salamat po, and thank you very much, Sir Anton, for a very informative training about our Metaverse. Kailangan natin to ngayon because it's nandito tayo sa 1 week na beta testing, but we are excited, no, to play the real Metaverse, no. Ilo-launch na ito very soon, next month, no. Konting tulog na lang hinihintay natin at nandito na si Metaverse. We can start earning, we can start making money out of it, at katulad ng ginagawa natin ngayon with Planet IX. No? Hopefully, Metaverse will even be better and bigger than Planet IX. Maraming salamat po. Sir Anton. Yun, reminders lang yung mga hindi po nakapaglaro ngayon dahil wala silang powerhouse. Yung scale up po bukas, no? Yung meron pong water package, scale up po yan. Tapos yung susunod po, yung startup package natin, which will be on Thursday. So lahat po tayo makakapaglaro. It's a matter of waiting lang. At saka siyempre, depending nga sa package na hawak natin. So, ngayon lang po, ang kagandahan po, yung hindi pa nakakasubok, no? Pag-aralan nyo na po, ay, ganun siguro pa pala ang gagawin ko. So, anong gagawin nyo po? Kuha kayo ng notebook, kuha kayo ng ballpen, no? Tingnan ninyo, panoorin nyo na po yung mga videos na meron na na-send sa inyo, katulad nung video ni Sir Eddie Onya, no? Mamaya po, sisendin namin yung recorded namin para makita ninyo. Then tignan ninyo, pag-aralan na ninyo para by the time na pwede nyo nang hawakan o magamit yung inyong mga Metaverse playtesting, medyo familiar na kayo dun sa dashboard, dun sa environment na lalaruin. Ano po? Salamat sa lahat ng mga attendees natin. Marami tayong attendees ngayon, and I do hope na mag-succeed tayo dito, no? Sabi ng company, 'di ba, ang Metaverse is much bigger than the Planet IX, no? At alam ko mangyayari 'yon. At pagkokolekta ng virtual options, wag nating kalimutan, remind natin yung mga kasamahan natin every day, collect the virtual options kasi yan po yung gagamitin nating token doon sa ating Metaverse pagsampa ng May. Nandiyan po yan sa timeline, no? Pinakita yan ng natin, yung timeline na yon. At ito po, lumabas din tong timeline na to, no? Na kinonduct ng ating Business Development Director. Ayun po, maraming salamat, Sir Paul, sa iyo. Thank you. And sa lahat ng mga nandito, mga attendees natin. Good day, everyone. Pagpalain po kayo ng Diyos. Enjoy the rest of the day. Thank you. God bless everyone. Thank you po, Sir Paul, Sir Anton. Thank you. Thank you po. Thank you po sa lahat. Thank you sa lahat. Thank you po, Sir Paul and Sir Anton. Thank you, Ma'am Bilia. Thank you, Sir Paul, Sir Anton. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Ma'am Judith, ano na nangyari? Nalugi na? Kung kailan ako naglagay, saka naman bumaba. Ano ba yan? Okay lang yan, makakabawi ka pa dyan. Babawi yan, aakit pa yan. So maghintay lang tayo. So while we... Kaya ka sa pinakababa. Oo. Parang spaghetti yan. Taas pababa. Yan lang, Diyos ko. Maraming salamat.